Nabigyan na ng liwanag ang ilang pasilidad sa Pag-asa Island matapos ang pamamahagi ng pamahalaan ng mobile energy system na pinapagana ng solar power. Nagbabalik si Vel Custodio. Sa kanlurang bahagi ng dagat ng Pilipinas o West Philippine Sea, matatagpuan ang tumpok ng mga isla. Isa rito ang Pag-asa Island. May layong 480 kilometers mula sa Palawan, na paliligiran ng mga bahura at maliliit na batuhan, siksik sa likas na yaman. Pero sa kabila ng maliwanag at nakasisilaw na ganda, maraming hamon na kinahaharap ng isla, kabilang ang kawalan ng kuryente. Pero sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., milya-milya man ang layo ng isang lugar na ilalapit ang serbisyong pinakakinakailangan. Pag-asa Island Integrated School, energized na. Upang masiguro ang liwanag sa mga paaralang hindi maaabot na enerhiya, namahagi ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin ng Mobile Energy System para sa Pag-asa Island Integrated School. Gamit ang mobile energy system na pinapagana sa pamamagitan ng solar power o init ng araw, napailawan ng mga eskwelahan at iba pang government services. Pangarap na namin na magkaroon ng talagang 24 hours na kuryente sa Pag-asa Island. So, at natupad na po yung energy, yung dinonate ngayon ng DOA, dinala doon at establish, lalo na sa school, ay napakalaking tulong. Ang pagtuturo ay lalong mas mabilis, mas madali at mas epektibo kapag mayroong kuryenteng ginagamit. Lalo-lalo na during the delivery of instruction ng mga teachers po natin na gumagamit po ng TV, gumagamit po ng mga laptops, ng ibang mga instructional materials. Bukod sa kuryente, namahagi rin ang laptop, internet at iba pang serbisyo sa Pag-asa Island. Pero hindi lamang ito pagtugon sa pangako ng administrasyon na walang maiiwang kahit pa ang pinakaliblib at malayo. Ito ang nagbibigay ng tulay sa mas dekalidad na edukasyon, ang mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Pag-asa Island. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.